Eto na nga, mga kababayan, no? Iparinig ko po sa inyo, no? Galing po ito sa GMA News. Mga kababayan, yung aking ipaparinig sa inyo ay ito po. Ng House Speaker, ang nasa opisina na ng House Speaker, may complaint laban kay Vice. Nasa opisina na ng House Speaker ang ika-4 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa gitna niyan, tila nagpaalala naman ang Malacanang sa mga kongresista na posibleng mabago ang paninindigan sa impeachment kasunod ng anunsyo ng bise ng pagtakbo sa 2028. Patay. Nakatutok si Marie Sumari. Matapos isampa kagabi ang pang-apat na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, ipinasa na ito ngayong araw ng House Secretary General sa opisina ni House Speaker Bogie D. III. Ang reklamo, inihain ng isang attorney Nathaniel G. Cabrera at inendorso ni na House Committee on Human Rights Chairman Benny Abante Jr. at Deputy Speaker Paulo Ortega V. Kabilang sa mga paratang ang culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption, bribery at iba pang high crimes. Para ito sa umano'y maling paggamit ng mahigit 612 million pesos na confidential funds, pagbanta umano ng bise na ipapapatay si Pangulong Bongbong Marcos at iba pa. Ayon sa reklamo, may ilang bank accounts, mga ari-arian at malalaking transaksyon na hindi umano ganap na naipakita sa mga SALE ni Duterte na nagbubukas ng tanong kung tama nga ba ang naideklara niyang net worth. Binanggit din sa reklamo ang sinupang salaysay ng umano'y bagman ni Duterte na si Ramil Madriaga. Hala, ayan na! Ala, nakalagay dito, the Madriagas Affidavit, no? November 29, 2025, executed a sworn affidavit describing his role in the Vice President Security and Protection Group and detailing the receipt, transport, and distribution of large sum of duffel bags, including the 20th December 2022 trunker of 4 duffel bags that containing approximately to 33 or 35 million. Nako po, patay ka dito. Patay talaga dito, mga kababayan. Actually, ito kasi ang masakit kay Sara. Dapat tinulungan mo si Ramil Madriaga. Hindi mo kasi tinulungan ayun, nagtampo, ayun, nilaglag ka. Parang si ano lang yan eh. Hindi na ako nagtaka, mga kababayan. Kasi itong mga DDS, mahilig talaga sila maglaglag. Kung naalala nyo naman, si Bingot Argota, si Jack, di ba? Nilaglag si Eric Celes at si Jason Za. Basta maligtas lang ang sarili. Naku po, patay ka dito. Naku, ala! Patay ka! Ala! Diyos ko, kinakabahan ako. 80% pa naman ako naniniwala kay Ramil. Na nagkwento tungkol sa paghahatid daw niya ng milyong-milyong piso na nakalagay sa mga duffel bag matapos ang encashment ng confidential at intelligence funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Kita mo yan? Milyon-milyong piso na nakalagay sa duffel bag. Ala, mula daw ito sa confidential fund na ang DepEd Secretary pa siya at sa opisina ni Vice President Sara. Ala, dubli pala ang ano ni Sara dito, no? Dubli pala yung kita niya kasi may confidential fund siya sa DepEd, may confidential fund siya sa pagka-Vice President. Ay, paldo. Diba? Alo, paldong-paldo. Ngayon, mga kababayan, no, ito may nagtanong. Ayan. Ay hindi, ano lang naman niya comment. Umattend o hindi si Sara sa kamara ay tuloy ang revelation ng mga ebidensya. Yes po. Kung naalala nyo po, mga kababayan, nung nakaraan kasing impeachment last year, hindi po natuloy yung pagkalkal, hindi po natuloy yung kumbaga, imbestiga, no, at pagtalakay dito sa iba't ibang complaint laban kay Sara. Kasi po, mga kababayan, ay hindi po ito pinatuloy ni Chis Escudero, kung naalala ninyo. Hindi po niya pinatalakay at pinagbutuhan nila na i-forthwith ito. So, klarong-klaro naman po, mga kababayan, na nagkakampihan silang lahat doon. So ito na forthwith, na-archive, ang nangyari is na-archive, so andoon nakatenga, kumbaga nandun sa laman ng tukador, nilalanggam. Di ba? Nilalanggam, nasa loob ng tukador. Pero ngayon, mga kababayan, sabi nga ni Tito Sen, ready naman daw siya kung meron mang sakaling ipasa na impeachment, no?
sa kanya, sa opisina niya at sa Senate, ready naman daw siyang kalkalin. Kaya nga, kung naalala ninyo mga kababayan, ay pinag-initan nga ngayon, no, ni Sara itong si Tito Sen sa pamamagitan ng utos ng kaniyang mga tawag doon, mga dwarfs, 'di ba? Yung kaniyang mga apostoles, 'di ba? May mga apostoles si Sara diyan, oo. Mga kababayan na pinatarget ngayon si Tito Sen ng direct contempt, indirect contempt ba yun? Nung kaniyang mga alipostores, oo. So, ngayon, continue natin. This might be the smoking gun. Patay. Because Ramil Madriaga is quite close to the former president. Hala, nako, smoking gun daw, sabi ni Bini Abante, no? This is a smoking gun. Hala, ulitin natin. Sige nga. Department of Education. This might be the smoking gun. Mm. Because Ramil Madriaga is quite close to the former president. Oh, di ba? Oh, ano daw 'yan? Smoking gun kasi si Ramil Madriaga ay close daw ng dating presidente. Totoo po talagang close sila. Sabi nga ni Ramil Madriaga, meron daw motor, 4 na pirasong motor o 3 daw binigay ni Digong sa kanya. Ang mamahal pa ng mga motor na 'yon. Kasi ang pagkakaalam ko parang ano ata 'yun anong klaseng motor ba yun? Yung pareho kay Coco Martin, no? Yung Haggard yan, tawag namin sa Bisaya niyan, Haggard. Parang ano ata yun, di ko alam, parang nasa Triumph yata yun. Triumph mang pangalan ng tindahan na yun. Yung katulad sa motor ni Banat Bay, yung katulad sa motor ni Isko Moreno, ganun ang binigay kay Ramil Madriaga. So, ngayon, sa mga nagtatanong, paano ka kasiguro, Kent, na may motor? O kung paano daw nakasiguro itong si Bini Abante na nagbigay ng close na close. Oo, so Harley Davidson, di ba? O ito mga kababayan, hanapin natin itong motor na binigay. Ito. Motor na binigay ni Digong kay Ramil Madriaga. Ito na. Oo, image. Dito tayo. Punta tayo dito mga kababayan sa motor. Di ba? 3 motor. Wait lang. Hindi kasi na Ayan. 3 motor na binigay ni Digong kay Ramil Madriaga. Ayan. So, ito, punta tayo dito sa image, mga kababayan. Ayan, kung nakita nyo po yung motor ni Digong, tangina, ganda, Batman, may ganito din si may ganito din si Bini Abante. May ganyan ding motor si Bini Abante. Kulay puti. Yung sinakyan ni Digong na yan. Pero itong binigay ni Digong kay Ramil Madriaga, mga kababayan, ay kakaiba po yun. Yung nakita natin sa Facebook. Ito po. Motor ni Ramil Madriaga na bigay ni Rodrigo Duterte. Hindi ko kasi makita dito mga kababayan itong motor na inabot ni kay Ramil Madriaga. Wait lang ha. Ito po Actually mga kababayan, nasa Facebook yan kumakalat Kaso lang hindi siya masyadong lumalabas dito sa basta bukod dun sa motor, meron pang cellphone, 3 cellphone. Mga kababayan, alam ko napanood ninyo yan sa balita, nabigyan daw si Ramil Madriaga ng motor, tapos cellphone na iPhone X, iPhone XR ba yun? Na doon daw lahat ang laman ng utos at conversation ni Digong at ni Sara na mga ginawa ni Ramil, tinupad ni Ramil. Ito po, dito na nga lang tayo sa Facebook, baka sakali na makita natin. Ito, motor ni Ramil Madriaga. Nako, mga kababayan, nasaan kaya dito yung motor ni Ramil? Kalokohan! Yan ang defense. Napamura ang isang dating opisyal ng Duterte sa ng kampo ni administration. Ito ba yon mga kababayan? Ito ba yon? Ayan usapan ni Ramil Madriaga at ni Sara. Ayan mga conversation nila yan, video call nila yan.
mga kababayan. Actually, may motor pa to eh. Hindi ko lang makita yung motor eh. 'Di ba? Dito na binigay ni Digong. Ramil Madriaga sa paratang na lumitaw lang siya para patibayin ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ang buong detalye sa Agenda Weekend Report ni Dexter Ganiben ng Abante. Nako. Raymond Palad ang mga akusasyon ngayon sa kanyang Kalokohan! Yan ang depensa ng kampo ni Ramil Madriaga sa paratang na lumitaw lang siya para patibayin ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ang buong detalye sa Agenda Weekend Report ni Dexter Ganiben ng Abante. Na, kakay ka dito. Attorney Raymond Palad ang mga akusasyon ngayon sa kanyang kliyente na si Ramil Madriaga na lumutang lang siya para sa hinahandang impeachment complaint laban kay VP Sara sa darating na Pebrero. Hindi ho namin kilala yung mga group na nag-file ng kaso sa ombudsman, yung impeachment. Hindi ho namin alam yan. Pero kung gagamitin nila si Ramil as witness base sa kanyang nalalaman, of course, pag pinatawag yan ng kung saang mang korte, wala ho magagawa yan kundi magtestigo base sa salaysay niya. Hala. Pero yung mga insinuation na nakipag-deal to sa administration, may set-up dito, kalokohan po yan. Ayon kay Attorney Palad, ang affidavit ni Madriaga na naglalahad ng kanyang nalalaman laban sa mga Duterte ay may kinalaman sa anyay pagtalikod sa kanya ng mga Duterte nang sampahan niya ng kaso si dating presidential spokesman Attorney Harry Roque. Ayan. Ang sabi po niya is that gawa-gawa lang yung kidnapping case na yan. Na-torture yung pinsan niya, dinawit siya, tapos ginawang basehan yung dati niyang involvement sa kidnapping, nasampahan siya ng kaso. Sabi ni Attorney Palad, may sinumpaang salaysay sila ni Rosendo Madriaga kaugnay ng umano'y pag-torture sa kanya noon para idawit lang si Ramil. Hindi anya may pagkakaila na malapit sa mga Duterte si Madriaga dahil may mga hawak silang resibo para dito. Marami Patay. ko kaming pictures na nagpapatunay na madalas sila mag-video conference, dalawa lang sila one-on-one. Hello. Number 2, sinabi niya, na-confirm namin to kahapon lang na according doon sa mismong kapatid ni Ramil Madriaga, nakareceive na siya ng chat na inaanak niya yung panganay na anak ni VP Sara. Oh, hala, nako. Lagi silang nag-video call, no? Halos silang dalawa lang, one-on-one. Tapos, inaanak ni Sara ang anak ni Ramil Madriaga. Patay ka dito. So, paano katotoo ito? Malalaman naman yan eh. Makikita naman yan pag iniimbestigahan. Patay ka dito. Nako po, continue. So mabigat. Kung hindi deny niya, dapat yung denial manggaling kay VP Sara. Miyerkules nung nakaraang linggo, nagbigyan natin ng electronic copy ng affidavit ni Madriaga ang Office of the Vice President pero wala pa silang tugon hanggang ngayon. Pero nagpasalamat si VP sa mga taga-suporta sa The Hague sa patuloy na pagtitiwala. Nako. So, ito, continue natin kay Bini Abante. The Vice President, hindi lang yan, kundi Ramil Madriaga is actually a very educated person. No? Ginawa siyang hindi lamang bodyguard ni Vice President Sara, but talagang ginawa siyang leader. Oh, ayan, nako. Hindi lang daw ginawang bodyguard, ginawa pang leader. Nako, mabigat-bigat ito mga kababayan. Nako, kung ako kay Sara Duterte ngayon, tatalon ako sa puno ng kamatis, itali ko, tas doon ako magbigti. Tila nagpaalala naman ang palasyo sa mga kongresista na posibleng mabago ang paninindigan sa impeachment kasunod ng anunsyo ng bise na tatakbo siya sa pagkapangulo. Hindi naman po siguro sila ganun kaduwag para lang matakot dahil nagdeklara lang ang isang tao na siya tatakbo sa pagka-presidente. Nako, kaya huwag kayo magduduwag-duwagan dyan. Nako, sabi ko sa inyo, natatakot kayo kasi tatakbong presidente. Kung i-impeach nyo niya ngayon, wala nang karapatang tumakbo yan. Kahit anong posisyon sa gobyerno, kahit nga tagapulot lang ng kahit taga-bunot lang ng amorsiko, yan dun sa harap ng City Hall ng Davao, hindi na po pwedeng papasukin yan kasi nga impeach na siya eh. Di ba? Sa ilalim ng konstitusyon, ang Kamara ang may eksklusibong kapangyarihan na simulan ang proseso ng impeachment. Kung makakakuha ng sapat na boto na 1/3 ng mga kongresista, may papasa ito sa Senado na uupong impeachment court. Sa kasalukuyan, ang 4 na complaints ay nakabimbim pa sa Office of the Speaker. Nako! So, ibig sabihin, makakuha ka ng ilang boto ba dito? 100 plus? 100 ba? 150? Nako, pag nakakuha ka dito ng 150 votes, patay ka.
Ala, Diyos ko. Na, continue. May 10 session days ang opisina ni Speaker D para isama ang mga ito sa order of business ng plenaryo at ire-refer sa House Committee on Justice. Na. Kapag parehas sufficient in form and substance, bibigyan na natin ng notice si respondent for her to file an answer within the period of 10 session days, no? Paano nga yan mag-file ng answer or sasagot? 105 o 106? Oo, ganun yata ang pipirma. So, paano nga yan sasagot? Noon nga, in-impeach nyo yan, hindi nga humarap, hindi nga nag-take out doon, nagwawala-wala pa. Akala mo siya yung leader ng sambayan ng Pilipino. 10 calendar days, no? And then from there, ay pwede pang sumagot ang complainant by way of reply. And then the respondent may answer also by way of rejoinder. Hinihinga namin ng pahayag si Vice President Duterte kaugnay ng mga reklamo laban sa kanya. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali nakatutok, 24 oras. Ala, patay ka dito. Sunod, eto, pakinggan pa rin natin kasi meron pa to eh. Ito pa. May ads lang ha, mga kababayan. May ads lang. Congressman Lawrence Defensor, ang House Deputy Majority Leader at kinatawan po na ikatlong distrito ng Iloilo. Kong, mayong aga! Good morning! Mayong aga, Alvin and Dory, lalo na sa mga tagapakinig natin sa Iloilo at sa Visayas. Mayong aga. Mayong aga. Mayong paano nga ba yun sa yung mga mga tanong nga gatanaw? Gatanaw sa aton. Tanan nga nagatanaw. David nanunood. Nagapamati na nakikinig. Nagapamati. Ayan ha. Kung linawin nga natin yung sinabi mo, sabi mo, mukhang may hirapan na makakuha ng mga susuporta sa impeachment ni Vice President Sara Duterte diyan sa mababang kapulungan. Ang ibig mo bang sabihin ay hindi mai-impeach ang Vice President this time? Alvin, ang announcement ng Vice President ay posturing yun para magkaalaman na kung sino ang mga kakampi niya at mga hindi niya kakampi sa Kongreso bago magsimula ang impeachment hearings ng Committee on Justice. Ang sabi ko na sa ngayon, siguradong mapupunta muna yan sa Committee on Justice pero sa ngayon walang 1/3 na mag-endorse ng mga impeachment complaints. Hindi natin sinasabing hindi dadami ang endorsers dahil matagal pa naman ang deliberation sa Committee on Justice. Pero sa ngayon, walang 1/3 at maaaring dumagdag ito o maaaring hindi na rin. Kaya abangan natin kung paano ilalatag ang ebidensya at ang hearings ng chairman ng Committee on Justice. So ibig nyo sabihin kong, posible talaga na may tumawid ng bakod. Ibig sabihin, may mga kabaro ka dyan na lilipat ng alyansa sa Vice President. Meron talaga yan. Na siya magiging presidente pagdating ng 2028. Meron yan. Kasi alam nyo kung bakit. Kung ikaw, kongresista kang Kawatan, malamang doon ka kakampi sa Kawatan. Saan ka kakampi? Kay Marcos? Si Marcos bababa na yan sa 2028. So doon ka sa Kawatan kakampi. Kay Sara. Bakit? Kung Kawatan ka na kongresista, tapos susuportahan mo Kawatan, pag nanalo yan, di sabay-sabay kayong mangawat. Diba? Ganun lang naman yan. Alam naman susuportahan mo si Marcos, hindi naman na presidente sa 2028. Diba? Pero yung mga kongresista ng Kawatan, nadidikit kay Sara, siguraduhin ninyo na manalo si Sara. Kasi kung hindi manalo si Sara at ang nanalo ay liberal, ubus kayong lahat. Posible yun, Alvin, dahil sa kanyang announcement, she has strengthened her following and made sure na ang mga pwedeng maging kaalyado niya ay lumabas na ngayon pa lang. There are regions and provinces very close to the Dutertes and we understand the dynamics of politics at dahil malapit na ang 2028 at lalo na walang Balimbingan na. matatag na kandidato ang administrasyon na lumalabas, hindi ko nakikita ang ibang congressmen ay may sandalan para tumugal ng kanilang pamumulitika sa 2028. Di ba? Paano kung naumpisahan yung impeachment na yan at nakita ng mga kongresista na ganyan pala? So,
'Di ba? Kasi mga kababayan, para sa akin na, ganito, sasabi kasi sa balita, baka maraming kongresista ang babaliktad. So, kahit nakita ng mga kongresista na nagnakaw si Sara, kahit ang ebidensya ay tambak-tambak na at halos isasampal na sa pagmumukha nila, hindi pa rin sila pipirma. Ganun ba yun? Ganun ba ang basihan? Kahit nakabalandra na sa pagmumukha nila, na si Sara ito tumanggap ng pera mula sa pogo, mula sa droga, tapos nagnakaw ng ganito, hindi ma-explain, hindi pa rin sila pipirma. Ganun ba ang basihan? So kung ganun ang basihan, tanggalin na yung kongreso. Yeah? Oh. Kasi napakasimple lang yan eh. Biruin mo, nakita mo na, inimbestigahan na, kinalkal na, napatunayan na, yeah? Tapos kahit nasa harapan na ni congressman at ni congresswoman, hindi sila pipirma. Kasi, didikit sila kay Sara. So, kung ganyan pala ang patakaran sa ating bansa, dapat mag-monarchy na lang tayo. Yeah? Dapat ang ating konstitusyon, gawin na lang nating monarchy. Bakit? Presidente si Marcos ngayon, pag namatay siya, ang susunod na presidente ay ang anak niya. Pag namatay yung anak niya, yung panganay na naman niyang apo, ang susunod. Kasi ang mangyari mga kababayan, kung ang susundin ng mga kongresista ay ang posisyon nila, kahit na kita na sa pagmumukha nila, na ganyan ang ebidensya, ganyan ka klaro, maliwanag, malinaw pa sa sikat ng araw na nag-reflect sa bunbunan ni Bato at ni Marcoleta, hindi ka pipirma. Kasi bakit? Gusto mo maging kongresista pa. So kung ganyan, mag-monarchy na lang tayo. Walang palitan. Pag namatay yung anak ang susunod, pag namatay yung anak, yung apo. 'Di ba? Ganun na lang ang gagawin natin. Wala din naman kwenta. Kasi nakita mo na, sinampal na ka na ng katotohanan, hindi ka pa rin pipirma. Kasi bakit? Mawawala yung posisyon mo eh. My goodness. 'Di ba? Yan ang mahirap, mga kababayan. So, yun yung reaksyon natin, no, patungkol dyan sa ika-4 na impeachment ni Sara. Diyos ko, medyo mabigat-bigat nga daw ito, mga kababayan, no, itong pang-4 hindi ko sure yung pangalawa, pangatlo, or una. Yeah? Yung pang-4 daw talaga mabigat kasi galing yun kay Ramil Madriaga. Actually, yung una, dalawa, pangatlo na impeachment mga kababayan ay nanggaling na po yan sa in-impeach, complaint nila noon nung na-impeach si Sara. Which is, dineclared ito ng Supreme Court na unconstitutional. No? Kasi galing na yan noon eh, yung unang impeachment na yan. So, ngayon, itong pang-4, bago ito. Bakit? Kasi, bago lang si Madriagang lumabas eh. At galing ito kay Madriaga. So kung mapatunayan at magawa nito na forensic examination ng NBI at ng Ombudsman itong mga cellphone ni Madriaga, na which is inutos talaga at may evidence, may patunay, mahirap lusutan. Maliban na lang kung gagawin na naman ng Korte Suprema na unconstitutional na naman. Ay naku, wala talaga tayong takas dito mga kababayan. So, sunod,